Blessed evening sa lahat. Praise God. Salamat sa Panginoon sa oras na ito sapagkat muli ay nagkaroon tayo ng pagkakataon upang magamit natin muli ang social media sa ating pong patuloy na pakikinig at pag-aaral upang tayo magkaroon ng kalaguan sa mga bagay na spiritual. Matagal tayo na hindi po tayo nakapag live broadcast through FB. Bali, ito po yung unang araw na kung saan ay tayo po ay muli magkaroon tayo ng panahon. Magkasama-sama tayo, yung ating mga kapatid na nagtatanong, sabi nila, bakit hindi na tayo nagkakaroon ng live broadcast? Medyo nagkaroon lamang po tayo ng naging busy po tayo at marami po tayo mga bagay na inasikaso. But salamat sa Panginoon dahil ito po yung panimula na kung saan ay muli po tayo na magkakaroon ng panahon every Wednesday po. Bali, ito po ay magaganap every Wednesday. Ng panahon every Wednesday po. 8 o'clock in the evening, alas 8 ng gabi. Doon sa ating mga kapatid na kung saan ay 8 o'clock in the evening, mga kapatid natin na nagtatanong
i-share po natin itong ating pong live broadcast, ano. Medyo naayos natin ng maigi para mas maganda po yung wala pong problema doon sa dating ng ating sound, ano. Doon sa ating mga kapatid na nasa iba't ibang dako ng daigdig, Luzon, Visayas, Mindanao, maging sa iba't ibang bansa, ano, diyan sa lugar po ng California, kina Nanay Penny, kina Ate Emily Quinto, kina Nanay Vicky. Binabati natin yan na isang mapagpalang, di ko alam kung umaga ngayon sa kanila. Maging dyan sa lugar ng Florida, yung aking inaanak na si Frances, binabati din natin. Meron po tayo dyan na nagaganap na pag-aaral sa tuwing pagka sila ay free every Saturday. So, alas 8 ng gabi dito sa Pilipinas, ano. Now, salamat sa Panginoon sapagkat muli tayo po ay magamit natin ang social media upang maipalaganap natin ang salita ng Diyos. Yung ating mga kapatid na kung saan ay medyo nanabik sila dahil matagal tayo na hindi nakapag-live broadcast. Ito po yung unang araw na kung saan ay tayo po yung muling magkakaroon ng panahon ng pag-aaral sa salita ng Diyos. Every Wednesday, 8 o'clock in the evening, dito po sa atin sa Pilipinas. At doon sa ibang bansa, hindi ko alam kung anong oras. Siguro, dadating yung time na ibabalita nila sa akin kung anong oras sa kanila, no? Binabati natin yan sina Pastor Carlito Velasco, still watching, maging sina ang aking may bahay, Sir Joe, and maging ang aking kabatchmate na si Oni de la Cruz Oliveros, Marie Cornelio, still watching ngayong gabi, no? Binabati natin na isang mapagpalang gabi sa ating mga kapatid, maging sa iba't ibang panig ng daigdig, ano. Sabi ko nga, doon sa ating mga kapatid dyan sa lugar ng Bacoor, binabati natin isang mapagpalang gabi sa lugar ng Malagasang, ano. Yung ating mga kapatid dyan na kung saan ay maging dito sa lugar ng Nueva Ecija, sapagkat dito po tayo ngayon sa Nueva Ecija, dito po tayo sa San Leonardo. Binabati natin yung ating mga listener dito na tutuwa tayo sapagkat marami pala na inaabot ng salita ng Diyos. Yung pong ating mga nakaraan na ating pong pagla-live broadcast through FB, merong nagbalita sa akin na tinatanong sa aking anak kung bakit hindi na nga ako nakakapag-live, no? Yung isang teacher doon sa isang eskwelahan, no, na kung saan ay nadaluhan niya ng meeting. So, salamat po sa Panginoon kung kayo po ay merong panahon at sa mga susunod na mga araw, kung kayo po ay libre, paglaanan po natin ng oras at panahon itong ating pong gagawin na pag-aaral ng salita ng Diyos. Ito po ang programa ng Kapihan sa Pastulan, ano? Pastor Manuel Herrera, ito po ang inyong kasama ngayong gabi. So, nais ko lamang pong magbahagi ng salita ng Diyos na kung saan ay napaka-importante na ito po'y patuloy na magdala sa atin sa kalaguan, no? Sa ating pagkakilala sa Panginoon, sa ating pakikipagrelasyon sa Kanya, no? Kung ating pong papansinin sa sitwasyon na nangyayari ngayon, makikita po natin na medyo mabigat ang nagaganap sa ating paligid sa buong mundo, no? But una tigit sa lahat, napakahalaga na ang consciousness na meron tayo ay lagi po tayong conscious doon sa mga bagay na ginawa ng Diyos, sa ginawa ng Panginoon. Sapagkat yun po yung isang napaka-importante na dapat na matutunan ng bawat mananampalataya. Alam nyo, isang bagay na nakakalungkot, may mga pagkakataon na yung consciousness natin ay wala doon sa bagay na ginawa ng Panginoon. Nasaan yung ating consciousness? Yan nga po yung isang mahalaga na dapat ay napagtutuunan natin ng pansin, no? Where is our consciousness, no? Alam nyo, sa Bible, nais ko lamang bumasa ng ilang talata bago tayo magpatuloy.
kung meron kayong banal na kasulatan, samahan po ninyo ako doon sa ating mga kapatid na kung saan ay nakakapakinig nitong live broadcast na ito, inaabot ng tinig na ito. Nais kong bumasa ng ilang talata. Ito po yung unang tagpo doon sa unang tao na nilikha ng Diyos. Kung atin pong titingnan sa aklat po ng Genesis, Kabanatang 3, in the book of Genesis chapter 3, dito po ay makikita natin, ito po yung account na nagsimula na ang tao ay bumagsak. Sabi po dito sa aklat ng Genesis, Kabanatang 3, talatang 1, ang ahas nga ay higit sa natuso kaysa alinman sa mga maiilap na hayop na sa parang na nilikha ng Panginoong Diyos. Sinabi niya sa babae, sinabi ba ng Diyos na huwag ninyong kakainin na mula sa alinmang punong kahoy sa halamanan? At sinabi ng babae sa ahas, makakain namin ng bunga ng mga punong kahoy sa halamanan. Subalit, sinabi ng Diyos, huwag ninyong kakainin ng bunga ng punong kahoy na nasa gitna ng halamanan. Huwag din ninyo itong hihipuin, kundi kayo'y mamamatay. Sa verse 4, subalit sinabi ng ahas sa babae, tiyak na hindi kayo mamamatay sapagkat nalalaman ng Diyos na kapag kayo'y kumain noon ay mabubuksan ang inyong mga mata at kayo'y magiging kagaya ng Diyos na nakakakilala ng mabuti at masama. Kaya't nang makita ng babae na ang bunga ng punong kahoy ay mabuting kainin, nakalulugod sa paningin na dapat nasain upang maging matalino, siya ay pumitas ng bunga nito at kinain ito. At binigyan din niya ang kanyang asawa na kasama niya at siya'y kumain. Verse 7, at parehong nabuksan ang kanilang mga mata at nalaman nilang sila'y mga hubad. Magkasama silang nagtahi ng mga dahon ng puno ng igos at kanilang ginawang panakip. Narinig nila ang tinig ng Panginoon Diyos na lumalakad sa halamanan sa malamig na bahagi ng maghapon. Nagtago ang lalaki at ang kanyang asawa sa Panginoong Diyos na sa mga punong kahoy sa halamanan. Tinawag ng Panginoon Diyos ang lalaki at sa kanya'y sinabi, saan ka naroon? Sinabi niya, narinig ko ang inyong tinig sa halamanan at ako'y natakot sapagkat ako'y hubad at ako'y nagtago. At sinabi niya, sinong nagsabi na sa iyo na ikaw ay hubad? Kumain ka ba ng bunga ng punong kahoy na ipinag-uutos ko na sa iyong na huwag mong kakainin? Sinabi ng lalaki, ang babaeng binigay mo sa akin na makakasama ang nagbigay sa akin ng bunga ng punong kahoy at ito'y aking kinain. Alam nyo, doon sa ating binasa, yun po yung unang tagpo na kung saan ay makikita natin na ang unang tao na nilikha ng Diyos ay dumating doon sa punto na sila'y lumabag. Ang napakaganda na tagpo doon, minsan meron nga nagtanong, sabi niya, Pastor, alam ba ng Diyos na ang tao ay lalabag doon sa kanyang utos? Alam nyo, kung ang nature ng Diyos ang ating titingnan, wala namang bagay na hindi alam ang Diyos. Lahat naman ng bagay alam niya, no? Now, ang gusto kong makita natin doon, sa kabila ng ginawa ng tao na paglabag doon sa utos ng Diyos sa kanya, isang magandang bagay, hinanap pa rin sila ng Diyos. Alam niyo, yun ang isang pinakamagandang tanong na nakita ko sa banal na kasulatan. Sabi doon, where are you? Kung atin pong titingnan, merong binanggit doon, nasaan ka? Where are you? Sa kabila ng ang tao ay dumating doon sa punto na siya ay bumagsak, makikita natin, ang Diyos ay hinahanap pa rin niya ang tao. Tinatanong niya kung nasaan ka, nasaan ka? Ang malungkot lang na makikita natin, doon sa naging sagot ni Adan, sabi niya, natakot po ako sapagkat kami hubad. Alam niyo, ang isang bagay na gusto kong makita natin dyan, may kinalaman patungkol doon sa sinasabi ko nga na where is our consciousness? Nasaan ba yung consciousness natin? Isang bagay na mapapansin natin sa sitwasyon ng napakadami na ating pong nakakahalubilo sa araw-araw, malungkot na katotohanan na a lot of people, even Christians, pagka tinignan natin, kahit naman ng palataya, yung consciousness nila ay nasa kasalanan.
Hindi naman natin sinasabi na mali, but alam niyo po, sa banal na kasulatan, pagka tiningnan natin, isang bagay na gusto ng Diyos, kung tayo man po ay magiging conscious, walang iba kundi doon sa mga bagay na ginawa niya. Napaka-importante that our consciousness ay lagi pong naandoon sa mga bagay na ginawa ng Panginoon sa buhay natin. Kasi kung hindi tayo magiging conscious doon sa mga bagay na ginawa ng Diyos, ang mangyayari, ang consciousness natin ay nandoon sa mga bagay na lagi nating nagagawang mali sa harap ng Panginoon. Malimit pa nga nating naririnig na wala naman ikang taong perpekto, lahat naman ika ng tao'y nagkakasala. Totoo po yun. Ba't ang sinasabi natin sa banal na kasulatan, kung meron mang bagay na gusto ang Diyos na sa buhay ng kanyang anak, especially sa buhay ng kanyang anak, walang iba kundi that our consciousness kinakailangan laging nasa ginawa ng Panginoon. Hindi tayo dapat nagkakaroon ng consciousness doon sa mga bagay na alam nating kasalanan. Or yung tinatawag na being sin conscious. Kasi maraming tao, even mananampalataya, may mga pagkakataon sa buhay niya, ang kanyang consciousness ay nasa kasalanan. Kaya nga malimit kong sinasabi, minsan yung kasalanang nagawa niya, ilang beses niya nang pinagsisisihan, paulit-ulit na every time na lalapit sa harap ng Panginoon, binabanggit niya yon. At ang sinasabi ng Bible, once na ikaw ay nasa Panginoon, ikaw ay kanyang nilinis. Iyan po yung sinasabi. Makikita natin sa maraming mga talata sa banal na kasulatan. We are cleansed. That is past tense. We are sanctified. So, napaka-importante na tayo bilang isang mananampalataya, our consciousness is in Christ. Laging nasa Panginoon. Ngayon, ang tanong, Pastor, bakit maraming mga mananampalataya, bakit maraming tao na ang consciousness niya ay laging nasa paggawa ng kasalanan, nasa paggawa ng mali? Yan po yung gusto kong tingnan natin ngayong gabi. Ito po yung isang bagay na gusto kong linawin natin, ibahagi natin, maging doon sa ating mga kapatid na kung saan ay malimit na nagdadala ng kabigatan sa kanyang puso yung mga bagay na nagawa niyang mali. Tandaan po natin, never na ako po ay nangaral na tinolerate ko po yung paggawa ng mali. But ang isang bagay na gusto kong maunawa ng bawat tao na nakakahalubilo ko, walang iba kundi gusto kong maunawaan niya, ito yung bagay na ginawa ng Diyos. Hindi ang Diyos, hindi interesado ang Diyos diyan sa mga bagay na nagawa mong mali, na lagi mong inilalagay sa kanyang harapan. Mas interesado ang Diyos doon sa mithiin ng iyong puso, na kung saan, pag lumapit ka sa Kanya, alam ng Diyos kung ano yung mithiin ng iyong puso sa paglapit mo sa Kanya. Ikaw ay nagsusumikap na kung saan ay maging maayos ang takbo ng iyong buhay. Ikaw ay nagsusumikap na maiwasan mo yung mga bagay na nagawa mong mali noong mga nakaraan. Alam yun ng Diyos. Hindi nalilingid sa Panginoon niya. At yun yung isang bagay na gustong-gusto ng Panginoon. Every time na lalapit ka sa Kanya, imbis na ang mga bagay na bibitawan mo sa Kanyang harapan ay yung mga bagay na nagawa mong mali, mula pa nung sa simula nung ikaw ay nagkaroon ng malay, ang gusto niyang makita ay walang iba at marinig, walang iba kundi yung mga bagay na ginawa niya. Kasi ang totoo niyan, the reason kung bakit Kanya tinanggap, hindi naman dahil sa mga bagay na ginagawa mo. Sa banal na kasulatan, meron tayong mababasa kung bakit tayo tinanggap ng Diyos. Walang iba kundi dahil sa Kanyang minamahal na anak. Yan po yung isang bagay na makikita natin. Sabi ko nga doon sa ako'y nagturo dyan sa lugar ng Calaca, Batangas, ang isang dahilan kung bakit tayo tinanggap ng Panginoon, hindi naman dahil sa ikaw ay mabait. The reason kung bakit tayo tinanggap ng Panginoon, wag mong sabihin na dahil sa ikaw ay mabait, dahil sa ikaw ay masunurin, totoo yun. Ito po yung isang bagay na gusto kong makita natin. Tingnan po natin. In the book of Ephesians chapter 1, dito ay meron ditong mababasa tayo. Sa aklat ng Efeso, kabanatang 1. Tingnan po natin yung sinasabi.
Sabi doon sa verse 6, to the praise of His glorious grace, which He has blessed us in the beloved. Sabi doon, kung sa biyaya, tingnan nga po natin sa wikang Tagalog, sa aklat ng Efeso, kabanatang 1, talatang 6. Ito po yung sinasabi, para sa ikapupuri ng kanyang maluwalhating biyaya na ipinagkaloob niya na walang bayad sa atin sa pamamagitan ng minamahal. Sabi doon sa verse 6 na binasa natin in Ephesians chapter 1, merong binanggit doon na which He has blessed us in the beloved. Ibig sabihin, dahil doon sa kanyang minamahal, kaya tayo pinagpala. Dahil sa kanyang minamahal, kaya tayo tinanggap. The reason why we are accepted by God is because of His beloved. At yung beloved, walang iba kundi si Jesus. Mababasa natin yan in the book of Matthew chapter 3, beginning from verse 14 up to 17. Yan po yung tagpo sa banal na kasulatan na kung saan ay the voice came from heaven saying, "This is my beloved Son, in whom I am well pleased." Kaya, kung ang sukatan, every time na lalapit ka sa Panginoon, lagi mong tandaan, dapat ang consciousness natin, walang iba, kundi doon sa bagay na ginawa ng Panginoon. Doon sa bagay na ginawa ni Jesus. Hindi interesado ang Diyos doon sa mga bagay na ginawa mong mali. Tandaan po natin. Alam ng Diyos yan. Alam ng Diyos yung sitwasyon mo. Lalo tigit sa lahat kung ikaw ay mananampalataya. If you are a believers, napaka-importante na our consciousness is in Christ. Kaya dapat maunawa natin yung lahat ng mga bagay na ginawa at tinapos ng Panginoon. Yan po yung mahalaga. Now, tingnan natin, Pastor, bakit maraming tao, bakit maraming mananampalataya? Yung consciousness nila ay walang iba kundi nasa kasalanan. Saan ba yan nagsimula? Alam nyo, kung meron mang isang bagay na itinuturo ang relihiyon, sabi doon, religion taught us that sin is the culprit that prevent us from fellowship with God, to the unbeliever, and sometimes even to the believers themselves. Napakabigat na mantakin po natin, sinasabi ng isang aral ng reliyon na kung saan ang kasalanan ay walang iba kundi ito yung isang bagay na kung saan ay nagiging dahilan para yung isang tao ay yung kanyang fellowship sa Panginoon ay mawala. And sometimes, even yung mananampalataya. Alam nyo, sa banal na kasulatan, pagka tinignan natin, walang anumang bagay na pwedeng makapagpahiwalay sa Diyos. Yan ang totoo. Sinasabi ng banal na kasulatan, walang anumang bagay na pwedeng makapagpahiwalay sa Diyos. Especially mananampalataya. Kung ikaw ay mananampalataya, tandaan natin, walang anumang bagay na pwedeng makapagpahiwalay sa iyo sa Diyos. But religious taught us, ito yung mabigat. Ang nakagisna natin na aral na itinuturo ng reliyon, yung kasalanan, that sin is the culprit that prevent us from fellowship with God. Kaya sasabihin ng isang, narinig ko yung isang kabataan, sabi niya doon sa isang pastor, sabi niya, "Pastor, pasensya na po kayo. Nalayo po ako sa Panginoon." Mabuti na lang, sabi nung pastor, actually, hindi naman kayo nalayo sa Diyos eh. Kasi, kung ikaw ay talagang dumating doon sa punto, sa sitwasyon ng buhay mo na kinilala mo ang Panginoon at talaga ikaw ay binilang niya anak, hindi pwedeng malayo ang Diyos sa iyo. Pwedeng nalayo ka doon sa gawain, pero sa Diyos hindi siya nalalayo sa iyo. Yan ang isang katotohanan. Bakit nasasabi ng maraming tao yun? It's because being sin conscious. Yan ang sinasabi natin. Many preachers would like to emphasize this one thing. Tingnan nyo pong maigi. Ito ang mabigat. Ang sabi doon, anyone who sin is subject to the wrath of God, including believers. Kita mo, kahit na yung mananampalataya, isinasama mo na ang puot ng Diyos ay dadating sa kanya.
Saan mo makikita sa banal na kasulatan na ang puot ng Diyos ay pwedeng babaan ng kanyang minamahal na anak? Tayo'y minamahal na anak ng Diyos. Yan po yung isang katotohanan. Kaya nga minsan kapag hindi naging maliwanag yung bagay na ito, alam nyo, may mga pagkakataon na may misinterpret ng marami. Like for example, pagka mayroong nakapakinig sa atin, and then pinutol ka agad yung kanyang pakikinig, hindi niya binigyan ng kabuuan, hindi niya pinaglaanan ng panahon yung kabuuan, di ang mangyayari niyan, putol din yung kanyang pagkaunawa. Si Pastor Ika, yan ay nangangaral na kung saan yung kasalanan hindi binibigyan ng bigat. Yung kasalanan ay napakabigat sa harap ng Panginoon. Totoo po yan. Pero kung ikaw ay mananampalataya, tandaan po natin, hindi pwedeng makapanig yan doon sa isang relasyon na ang Diyos ang nagtatag. Kasi ang totoo niyan, the reason kung bakit tayo nagkaroon ng personal na relasyon sa Diyos, hindi naman dahil sa atin. Yan ay dahil sa desisyon ng Diyos sa buhay natin. Meron tayong pagkapili ang Diyos sa buhay natin. Hindi natin pwedeng sabihin na, kaya ako nagkaroon ng relasyon sa Diyos dahil ako'y nagdesisyon na makipagrelasyon sa Kanya. Hindi ko po binabaliwala yung desisyon mo. Ang sinasabi ko, una tigit sa lahat, desisyon po ng Diyos yan. Hindi po natin desisyon yan. Sa dinami-dami ng mga tao dito sa daigdig na ito, salamat sa Panginoon sapagkat ikaw ay binigyan ng pagkakataon na magkaroon ng pakikipag-ugnayan sa Kanya. Binigyan ka niya ng pagkakataon na makipagrelasyon ka sa Kanya. Hindi ba yan ay desisyon ng Diyos? Minsan, ang nakakalungkot, mas binibigyan ng bigat ng tao yung kanyang desisyon kaysa doon sa desisyon ng Diyos. Tandaan po natin, ang isang katotohanan niyan, kung ikaw ay mayroong pagkapili ang Diyos sa iyo, bago pa likhain ang daigdig na ito, sinabi naman ng Bible yan before the foundation of the world, He chose us. Meron ng pagkapili ang Diyos. So, dumating lang tayo doon sa punto na merong tamang panahon na inilaan ng Diyos sa buhay natin. Yung tinatawag natin na timetable ng Diyos. Kasi ang Diyos, meron siyang sariling timetable Galatians chapter 4 verse 4, pagka tinignan natin, sabi ng Bible, when the time had fully come. Ganon din sa buhay natin. Dumating ka doon sa isang sitwasyon na kung saan ikaw, hindi mo alam na pagdating mo sa ganitong stage ng edad mo, makakakilala ka pala sa Kanya. Pero from the very beginning, sabi nga, before the foundation of the world, He chose us. May pagkapili na ang Diyos sa buhay natin. Yun lamang po yung tamang panahon na inilaan niya. Kaya nagpapasalamat tayo sa Panginoon sa bagay na yun. Yung desisyon natin. Now, ngayon, ito yung malungkot. Tingnan po ninyong maigi. Nakakalungkot isipin na napakadaming mga mangangaral na ipinapangaral nila na even believers is subject for the wrath of God. Sabi noon, anyone who sin is subject to the wrath of God, including believers. Huwag po nating isama yung believers. Tandaan natin. Kasi yung pong word na salvation, isang kahulugan yan, pag inaral talaga natin, the word salvation is salvation from God's wrath. Kaya habang tayo na andito sa daigdig na ito, kung ikaw ay magiging sin conscious, laging babantayan mo na lang yung sarili mo. But ang sinasabi ng Bible, ang bantayan mo ay walang iba, kundi every moment sa buhay mo, makita natin kung ano yung bagay na ginagawa ng Diyos. Yung ginawa ng Diyos at mga bagay na gagawin pa ng Diyos sa buhay natin. Instead na, imbis na tayo ay maging sin conscious, dapat maging Christ conscious. Yun ang napakaganda. Kasi kapag ikaw ay Christ conscious, tandaan po natin, every moment sa buhay natin, i-enjoy natin. Lagi tayong merong excitement sa ating mga puso. Kasi bakit? Ang Diyos, pagka naunawaan natin yung kanyang galaw at kilos, paganda ng paganda. Wala pong galaw ang Diyos ng papangit ng papangit. Ang galaw ng Diyos ay paganda ng paganda. Tandaan po natin. At hindi yan nakadepende dahil maganda ka. Dahil maayos ka, no. Hindi yan nakadepende dyan. Yan ay nakalaan yan sa kanyang anak. Now, tingnan natin maigi itong ating pinag-uusapan ngayong gabi. There is a period in ecclesia. Merong panahon
pagka inaral natin ng history, no, there is a period in Ecclesia, yung tinatawag nila na they are called Great Awakening. Pagka sinabing Great Awakening, isang makikita natin dyan na namamayagpag na sermon nung panahon na yon ay walang iba kundi kay Jonathan Edwards. Siguro alam yan ng marami. Nung ako'y nag-aaral sa paaralan ng Biblia ay isa yan sa talagang hinahangaan na pangangaral. Merong panahon na kung saan yan ay talagang ipinangaral. Ano ba yung sermon ni Jonathan Edwards, Pastor? Alam nyo, ang isang sermon niya na talagang na-highlight, Sinners in the Hand of Angry God. Sinners in the Hand of an Angry God. Tingnan nyo pong maigi. Ang isang bagay na binibigyan niya ng diin doon ay walang iba kundi yung angry God. Sabi doon, they emphasize an angry God instead of a loving God. Pero, pagka tiningnan natin, napakadaming naabot noon. Napakadaming mga tao na kung saan ay nakapakinig nung sermon na yon. Kaya sinasabi nila na that is a great awakening. Maraming mga tao na nanumbalik sa Panginoon. Totoo po yun. Hindi naman natin binabaliwala yun eh. Kung atin pong aaralin yung sa mga nakaraan, sa pangangaral ni Jonathan Edwards, kahit na siya'y wala na ngayon, pero yung pangangaral na yun, talagang highlights pa rin yun. Why? Kasi ang sabi doon, sinners in the hands of the angry God. At ang binigyan ng emphasis doon ay walang iba, kundi yung galit ng Diyos. Imbis na yung pag-ibig niya. Ngayon, tingnan po natin maigi. Totoo naman na napakadaming nabuksan doon sa pangangaral na yon pagka tinignan natin. Kasi in the book of 2 Corinthians chapter 3 verse 9, tingnan niyo po, no? Meron ditong tinutukoy sa aklat ng ikalawang Korinto, kabanatang 3, talatang 9. Meron tayong mababasa dito na sinasabi si Apostol Pablo in 2 Corinthians chapter 3 verse 9. Sabi dito, for if there was glory in the ministry of condemnation, meron ding glory Kaya hindi tayo magtaka na bakit maraming taong inabot doon sa mga panahon na yon, yung pangangaral na yon. Although ang binibigyan niya ng diin ay walang iba kundi yung galit ng Diyos. At alam naman natin, once na binigyan mo ng diin yung galit ng Diyos, that is a condemnation. Kasi yun ang totoo. Merong condemnation. Galit ang Diyos sa isang makasalanan. Hindi ba merong condemnation na nagaganap doon sa bagay na yun? Pero sabi ng aklat ng 2 Corinthians chapter 3 verse 9, sabi doon, for if there was glory in the ministry of condemnation, meron ding glory. But the ministry of righteousness must exceed it in glory. Yun ang maganda. Yes, merong glory doon sa ministry ng condemnation. Sabi doon, the ministry of condemnation, they have glory. Hindi naman natin yun maiaalis. Hindi naman natin yung binabaliwala. But ang sabi doon sa susunod, the ministry of the Spirit or righteousness for exceed in glory. Yun po yung napakaganda. Kaya imbis na ikaw ay magtuon doon sa mga bagay na kung saan ay nagagawa mong mali, hindi tama, yung being sin conscious, why not na maging conscious ka doon sa bagay na ginawa ng Diyos? Kaya sabi doon, napakaganda ng binabanggit doon sa na binasa natin sa 2 Corinthians chapter 3 verse 9. For if there was glory in the ministry of condemnation, the ministry of righteousness was far exceed it in glory. See? Mas higit ang kaluwalhatian. Kaya, paglalapit ka sa Panginoon,
Once na naging maliwanag sa'yo, yung mga bagay na ginawa niya sa buhay mo, yung mga bagay na ikaw ay pinapaging matuwid niya, ikaw ay tinanggap niya, kahit na ano pa yung kalagayan mo, kahit na sino ka pa, every time na lalapit tayo doon sa trono ng mahabaging Diyos, ang sabi ng Hebrew chapter 4, verse 14 up to 16, every time we enthrone into God's, in His throne, every time we enter into His throne, meron po tayong kapanatagan. Or sa wikang English, we have confidence. See? Kaya yung isang tao na kitang-kita mo naman kung ang isang tao ay conscious siya sa ginawa ng Diyos, every time na lalapit siya sa trono ng mahabaging Diyos, they have confidence. Andoon ang kapanatagan ng kanyang puso. Pero paano mo sasabihin na yung isang tao ay confident sa harap ng Panginoon kung every time na lalapit ka sa Kanya, mula doon sa simula ng simbahan hanggang doon sa Kanya? Or hindi mo man ginagawa yun every time na lalapit ka sa Panginoon, ang bukang bibig mo walang iba kundi paghingi ka agad ng tawad sa Kanya. Humihina yung aking signal, no? Pasensya na yung ating mga kapatid. Medyo nag-i-stop yung ating live, ano? Siguro maraming gumagamit, ano? Now, yun yung sinasabi natin. Paano mo sasabihin na meron kang confident kung every time na lalapit ka sa harap ng Diyos, wala kang ibang bukang bibig, kundi yung lahat ng mga nagawa mong pagkakamali, mga kasalanan. Minsan, hindi lang isa, dalawa, tatlong beses, inuulit-ulit mo pa sa harap ng Panginoon. Sabi niya, wala naman ikang masama doon sa bagay na yun. Alam nyo, hindi ko naman sinasabi na mali Hindi ko naman sinasabi na masama nga Ang sinasabi ko, imbis na ikaw ay maging conscious doon sa mga bagay na ginawa mong mali, maging conscious ka sa mga bagay na ginawa ng Panginoon. Kasi once na ikaw ay naging conscious sa mga bagay na ginawa ng Diyos, kaya sabi doon, much glory Napakaliwanag yung binabanggit ng 2 Corinthians chapter 3 verse 9. For if there was glory in the ministry of condemnation, the ministry of righteousness must far exceed it in glory. See? Must far exceed it in glory. Kaya mas mataas Totoo yon na kung saan sa pangangaral ng mga panahon, yung tinatawag nilang Great Awakening, yung sermon na sinners in the hand of an angry God, maraming naabot. But, bakit hindi natin tingnan ngayon, mas maging maliwanag sa atin ngayon, yung mga bagay na ginawa ng Diyos sa buhay natin? Tandaan po natin, isang bagay na ine-expect ng Diyos, every time we enthrone, every time na tayo ay lalapit into the throne of grace, let us then approach with confidence. Sabi ng aklat ng Hebrew chapter 4, verse 14 up to 16. Lumapit tayo ng buong pagtitiwala. Naalala ko yung isang kaibigan ko, sabi ko nga, kapatid, baka pwedeng ikaw muna yung manalangin. Madaling araw kagigising lang namin. Nung nag-pray siya, ang unang bukang bibig niya kaagad Panginoon, patawarin mo ako. Patawarin po kami sa aming mga pagkakamali, pagkakasala. Sabi ko, saan ka ba nanggaling? Sabi nga, natulog. Bagong gising. Gumawa ka ba ng kasalanan doon sa pagtulog mo? Wala ka namang alam doon. Yun ang sinasabi natin. Kasi nga, ang consciousness ng tao ay walang iba kundi nasa kasalanan. Yun ang mabigat. Ngayon ay challenge sa bawat isa sa atin na kung saan ay inaabot ng tinig na ito. Napaka-importante that our consciousness ilagay natin sa bagay na ginawa ng Panginoon. Imbis na doon sa mga bagay na nagagawa nating mali. Now, is it true that God was angry to Adam because of disobey? Yun ang isang tanong dito. Alam niyo, maganda to Totoo ba na ang Diyos ay nagalit kay Adan nung siya ay nag-disobey? Kasi yun ang nakasanayan natin. Yun ang nakamulatan natin. Even ako, yun talaga yung pinagdidiinan natin.
Noong mga panahon na kung saan tayo ay wala pang malawak na pagkaunawa sa mga bagay na ipinapahayag ng Panginoon. Totoo ba na ang Diyos ay nagalit kay Adan dahil daw sa kanyang sa kanyang disobey, hindi pagsuway, sa kanyang pagsuway? Magandang pag-usapan niya. Alam nyo, sa mga susunod ay gusto kong mabigyan natin ng pansin yung bagay na yan. Medyo hindi maganda yung ating signal ngayon. Hindi ko lang alam kung bakit, kung ano yung dahilan. Sa mga susunod na araw, tandaan po natin, ito pong ating live broadcast ay every Wednesday, 8 o'clock in the evening. Once a week lang po, sapagkat medyo marami tayong schedule, marami tayong inaasikaso. Yung ating mga kapatid na kung saan ay dati nating nakakasama, marami tayong mga kapatid na nagtatanong kung bakit hindi na tayo nakakapag-broadcast through FB. Ito po yung isang panahon. Ito po yung panimula. Asahan po natin every Wednesday, isama nyo po sa inyong schedule kung kayo ay pagkatapos yung pagkatapos yung maghapunan or kayo namamahinga na. Napakaganda na maglaan tayo ng panahon sa pakikinig at pag-aaral ng salita ng Diyos. Gamitin natin ang social media upang ito'y patuloy na magdala sa atin sa isang mas malalim na pagkaunawa, pagkakilala sa Panginoon. Salamat po sa inyong lahat na aking pong nakasama doon sa ating mga kapatid. Nakatune in kanina sa aking mahal na brother Joel and then kay Sister Tess. Doon sa iba pa natin mga kapatid, hindi ko mabanggit yung kanilang mga pangalan. Ani Sabatin, binabati natin isang mapagpalang gabi. Nakakalungkot sapagkat si Bapang ay natulog na hindi ko man lang siya nakausap. So, salamat po sa inyong lahat. Marie Cornelio, isang mapagpalang gabi. Doon sa ating mga kapatid na kung saan ay aabutin pa ng tinig na ito, pwede po natin na i-like and share dito pong ating live broadcast upang sa mga susunod na araw ay maabot natin yung ating mga kapatid, maunawa nila, no? Sapagkat ito ang nakakatuwa, may mga tao na kung saan ay inaabangan pala yung ating pong live broadcast no mga panahon na tayo po ay nagla-live through FB, Salamat sa Panginoon sapagkat patuloy silang lumalago. Binabati natin yung ating mga kapatid dyan sa lugar ng Winnipeg, Canada, kina Brother June, kina Pinsang Glenn Saul, Yan ay yung mga listener natin. Salamat sa inyong lahat, maging sa ating mga kapatid, mga kakumparihan dyan sa lugar ng New Zealand, kaya na Johnny, kina Angel, maging kina Sister Jo Ongkol sa kanyang buong pamilya. Isang mapagpalang araw sa inyong lahat dyan sa lugar ng New Zealand. Salamat po sa bawat isa at sa oras na ito ay muli po ang inyong nakasama, Pastor Manuel Herrera. At lagi po nating tandaan na ang Diyos ay may kakayanan upang tayo ay agapayan sa lahat ng aspeto ng buhay natin. Ano man po yung kaguluhan na nagaganap sa ating paligid, lagi po nating tatandaan na ang Diyos ay laging naandyan ang kanyang pag-iingat sa buhay ng kanyang mga anak. Salamat po sa inyong lahat. At hanggang sa susunod po, tayo po ay magkasama-sama. Nagyasops to everyone.